Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang pamilyang kilala sa katahimikan at kabaitan. Ang ina, si Aling Miling, ay laging nakasuot ng simpleng saya, tahimik kung magsalita, at palaging tumutulong sa mga kapitbahay lalo na kung may sakit o nangangailangan. Isa siyang ulirang ina sa mata ng buong komunidad. Wala ni isang reklamo laban sa kanya, at maging ang mga kabataan ay humahanga sa kanyang pagiging mahinahon at mapagkalinga. Ang kanyang anak na si Elias, isang 11 taong gulang na bata, ay laging sumusunod sa ina. Magalang siya, matalino sa paaralan, at hindi mahilig sa gulo. Lumaki siyang may malalim na paggalang sa kanyang ina at sa mga nakatatanda. Ngunit sa kabila ng payapang pamumuhay, may mga bulong-bulungan sa baryo, mga kwento ng kababalaghan tuwing hating gabi, mga hayop na bigla na lang nawawala, at mga buntis na naaksidente o nakukunan sa hindi malamang dahilan. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Elias, naalimpungatan siya sa kaluskos mula sa labas ng bahay. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Doon niya nakita ang kanyang ina, nakasuot ng itim na balabal, paalis ng bahay habang bitbit ang isang itim na bayong. Hindi niya ito pinansin noong una, inisip niyang baka pupunta lang sa bahay ng may sakit para tumulong. Pero tuwing gabi, paulit-ulit niyang nakikita ang ganong tagpo. Ang inay lumalabas tuwing kabilugan ng buwan, laging may dalang bayong, at bumabalik bago mag-umaga. Minsan, sinundan niya ang ina. Sa kanyang paglalakad sa dilim ng gabi, napansin niyang tila hindi na normal ang daan na tinatahak nila. Dumaan ito sa mga damuhan, sa masukal na gubat, hanggang makarating sa isang abandonadong bahay. Sa loob, may mga kandila sa sahig, mga dahon at ugat ng hindi kilalang halaman, at isang baboy na tila inaalayan. Sa isang iglap, nakita niyang bumaluktot ang katawan ng kanyang ina, at unti-unting nagbago ang anyo nito, humaba ang mga kuko, tumalim ang mga ngipin, at ang mga mata nito'y nagkulay pula. Nanginig si Elias sa takot. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi ito katang-isip lang. Ang kanyang ina isa palang aswang. Mabilis siyang tumakbo pa uwi at nagtago sa ilalim ng kumot. Hindi siya nakatulog buong gabi. Kinabukasan, tila walang nangyari. Ngumiti sa kanya ang kanyang ina habang inihahanda ang agahan. Pero mula noon, hindi na siya matahimik. Napansin ito ng ina. May problema ka ba, Elias? Tanong nito. Wala po, sagot niya, ngunit hindi niya maikubli ang kanyang takot. Mula noon, sinubukan niyang hanapan ng paliwanag ang kanyang nasaksihan. Nakipag-usap siya sa kanyang lola na dating albularya. May mga nilalang na tinatago ang tunay na anyo, wika ng lola. Minsan, sila'y nasa paligid lang natin. Kaya matuto kang magmasid at makinig sa kutob mo. Lalong lumalim ang kanyang hinala. Isang araw, may buntis na kapitbahay na biglang nakunan. Ang mga tsismosa sa baryo ay agad na nagturo kay Aling Miling. Siya lang ang dumalaw kagabi, bulong nila. Ngunit walang pruweba. Kaya ang ina ni Elias ay nanatiling malinis sa mata ng batas at simbahan. Ngunit sa mata ni Elias, kumpirmado na ang lahat. Nagsimula siyang magsaliksik. Sa silid-aklatan ng eskwelahan, nakita niya ang mga lumang tala tungkol sa mga aswang, mga ritual ng paglipat ng kapangyarihan, at ang mga sintomas ng pagiging halimaw sa gabi. Doon niya napagtanto ang bigat ng katotohanan, ang ina niya ay hindi basta-basta lang aswang. Isa itong matandang uri, ang mga sinasabing pinakamatagal nang nabubuhay sa mundo ng mga nilalang ng dilim. Habang lumalalim ang gabi sa kanyang kaisipan, lalong nabalot si Elias ng takot at pangamba. Ngunit higit sa takot, may umuusbong na galit. Galit sa panlilinlang. Galit sa kasinungalingang kinagisnan niya. At higit sa lahat, galit sa tadhana, bakit siya? Bakit ganito ang kanyang pamilya? Dito nagsimulang mabuo sa puso ni Elias ang isang matinding hangarin, ang alamin ang buong katotohanan at tuklasin kung ano talaga ang kanyang papel sa mundong ito. Hindi niya alam kung hanggang saan siya dadalhin ng kanyang pagtuklas, kung ito ba ay para sa kabutihan o para sa paghihiganti. Ang gabi ng kabilugan ng buwan ay muling dumating. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya basta manonood. Isa na siyang parte ng lihim, ng kasinungalingan, at ng kwento ng kanyang ina. At di niya alam, isang sumpa na rin pala ang dahan-dahang bumabalot sa kanyang katawan, isang sumpang magbabago ng takbo ng kanyang buhay magpakailanman.
Makalipas ang ilang linggo mula nang matuklasan ni Elias ang lihim ng kanyang ina, unti-unting may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Sa umpisa, simpleng mga panghihina lamang tuwing gabi. Hindi niya iyon gaanong pinansin, inisip niyang baka epekto lang ng puyat at pag-isip. Ngunit lumala ito. Minsan, paggising niya ay may mga galos siya sa braso na tila kinamot ng hayop. Minsan na may bigla na lang siyang naduduwal kahit hindi kumakain ng masama. Isang gabi, habang nakahiga, nakaramdam siya ng matinding pag-init ng katawan. Tila nilalagnat siya, ngunit hindi ito pangkaraniwang lagnat. Parang may apoy sa loob ng kanyang kalamnan na gustong sumabog. Kasabay nito, may naririnig siyang boses sa kanyang isipan, malalim, malamig, at tila bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Nagpumiglas siya ngunit hindi makagalaw. Kinabukasan, isinama siya ng kanyang ina sa isang manghihilot sa kabilang baryo. Hindi nagustuhan ng matanda ang kanyang nakita. May anino sa likod ng batang ito, ani ng manghihilot. Hindi ito basta karamdaman lang. May pumasok sa kanya. Nagsimula ng umusan ng dasal ang matanda, ngunit nang malapit na nitong ilagay ang langis sa noo ni Elias, bigla itong napaatras. Ay, bata, may kulam ka. At hindi ito gawa ng ordinaryong tao. Nagulat si Aling Mayling. Sino nang maglalakas ng loob na kulamin ang anak ko? Ngunit hindi sumagot ang matanda. Tila may kinatatakutan itong malalim. Nang gabing iyon, kinausap ni Aling Miling si Elias ng masinsinan. Anak, anya, may mga taong hindi natutuwa sa ating presensya. Matagal nang may mga nagtatangkang sirain tayo, lalo na ang ating angkan. Ikinuwento niya ang matagal ng alitan ng kanilang pamilya sa isang makapangyarihang mangkukulam sa kabilang dulo ng isla, si Matandang Sabel. Isa itong matandang babae na itiniwalag mula sa mundo ng mga aswang dahil sa kanyang labis na paggamit ng itim na mahika. Ngunit hindi siya nawala, sa halip, nag-ipon ito ng puwersa upang balikan ang mga dating kasamahan. Ang pinaka-target ni Sabel ngayon, si Elias. Sa mundo ng mga nilalang ng gabi, may batas na hindi dapat labagin, huwag kailanman isali ang inosente sa gulo. Ngunit si Elias ay hindi na inosente, sa kanyang dugong dumadaloy ay may halong lakas ng aswang. At sa mata ng mga mangkukulam, siya ay banta. Ayon sa hula, ang isang anak ng aswang na isinumpa ng kulam ay magkakaroon ng kapangyarihang kayang sirain ang balanse ng dilim at liwanag. Kaya't bago pa ito mangyari, kailangang tapusin na. Lingid sa kaalaman ni Elias, may ritual na isinagawa si Matandang Sabel ilang gabi bago niya maramdaman ang sakit. Sa gitna ng gubat, sa ilalim ng itim na buwan, isinumpa niya ang bata. Ginamit niya ang isang buhok ni Elias na nakuha mula sa isang alila, at pinulupot ito sa buto ng ahas. Sa saliw ng matandang wikang itim, isinumpa niya na ang katawan ng bata ay dahan-dahang lalasonin ng sariling dugo. Sa mga sumunod na araw, hindi na naging normal ang buhay ni Elias. May mga araw na nawawala siya sa sarili, natutulala, o di kaya'y biglang naglalakad sa gitna ng gabi nang hindi niya namamalayan. Minsan pa nga'y nahuli siyang umuusal ng mga salitang hindi niya alam. Tila may kapangyarihang pilit na gumigising sa kanyang loob. Ang kanyang mga mata, minsang itim lamang ang balintataw, ngayoy parang may pula na ring kislap. Sa pagdami ng kakaibang karanasan ni Elias, napilitan si Aling Miling na humingi ng tulong sa dati niyang kasama, isang albularyong aswang na dati niyang kaalyado. Si Kaapong, isang lalaking may kaalaman sa pagsasanggalang sa mga sinumpa. Pinayuhan niya si Miling na mag-ingat. Hindi na siya ordinaryong bata. Ang kulam na ginawa kay Elias ay hindi lamang para sirain siya. Ginising nito ang isang kapangyarihang mas malupit kaysa sa inaasahan natin. Tinanong ni Miling kung may paraan para baliktarin ang kulam. Tumango si Kaapong. May isa. Ngunit kailangan ang puso ng taong gumawa ng sumpa. Nang gabing iyon, habang si Elias ay napapailalim sa matinding kirot at kalituhan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang ina, ang hanapin si Matandang Sabel at tapusin ang sumpa. Ngunit may hindi inaasahan. Si Elias mismo ay nagsimulang matutong kontrolin ang sakit. Sa halip na magpakain sa kahinaan, inaral niyang i-absorb ang kirot. At sa bawat pag-ikot ng buwan, natututo siyang gamitin ang mga bagong kapangyarihan. Nakikita niya ang mga anino ng mga tao, naririnig ang mga tinig ng kaluluwa sa hangin, at nagkakaroon ng abilidad na bumasa ng mga panaginip.
Isang gabi, tumayo siya at tumingala sa buwan. Kung ito ang kapalaran ko, hindi ako papayag na ako lang ang masaktan. Paglalaruan ko rin ang tadhana. At babalikan ko kung sino man ang gumawa nito sa akin. Ang isang musmos na minsang natakot sa anino ng ina, ngayon ay nagsisimulang tanggapin ang kanyang sarili, isang anak ng aswang, isinumpa ng kulam, at ngayoy nagbabalak ng paghihiganti. Sa madilim na sulok ng kanyang puso, unti-unting sumisibol ang galit. At mula sa galit, isinisilang ang isang bagong nilalang, si Elias, hindi lang anak ng aswang kundi isa ng nilalang ng dilim na pinaglaruan ng kapalaran, ngunit ngayon ay handang gumanti. Sa bawat gabing dumaraan, lalo pang lumalala ang mga panaginip ni Elias. Hindi ito mga karaniwang panaginip bagkus ay tila totoong karanasan na bumabalik-balik, paulit-ulit, at lalong lumalalim. Bawat pagsara ng kanyang mga mata ay tila paglalakbay sa isang madilim na daigdig ng nakaraan, isang mundo na hindi niya matandaan kung kanya ba o bahagi ng kung sinong nilalang na pilit nagpaparamdam sa kanya. Una niyang napanaginipan ay ang isang lumang bahay na gawa sa kawayan, nakatayo sa gitna ng masukal na kabubatan. May amoy ito ng dugo at lumang usok. Sa loob nito ay may matandang babae na nakaupo sa isang trono ng mga buto. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang itim na manika na tinutusok ng karayom. Sa bawat tusok, nararamdaman ni Elias ang hapdi sa kanyang dibdib. At sa likod ng matanda, may mga aninong walang mukha na parang nagbabantay sa kanya. Elias! Elias, bulong ng matanda. Alam mo na kung sino ka, hindi ba? Pagmulat niya ng mata, pawis na pawis siya. Nanginginig, nangingilabot, at tila may marka sa kanyang balat na hindi niya maipaliwanag, isang bilog na may mga linyang paikot, parang alagad ng sinaunang kulam. Sa susunod na gabi, nanaginip ulit si Elias. Sa panaginip, siya ay nasa gitna ng isang hukay. Sa paligid niya ay mga bangkay ng mga taong may mga mata, ngunit walang mukha. Isa-isa nilang inaabot ang kanilang mga kamay patungo sa kanya. Mula sa itaas ng hukay, may tinig na humahalakhak. Lahat ng ito ay ikaw, lahat sila, ikaw ang dahilan. Muli paggising niya, may bakas ng dugo ang kanyang mga kuko. At ang kanyang mga mata nanlilisik sa pula. Nagsimula nang matakot si Elias sa pagtulog. Sinubukan niyang wag matulog ng ilang gabi. Ngunit ang katawan niya ay unti-unting bumibigay. Sa kanyang pagkahapo, doon muling bumabalik ang mga panaginip, mas matindi, mas malinaw, at mas malapit na sa katotohanan. Sa isang panaginip, nakita niya ang sarili niyang tumatakbo sa kabubatan, habang hinahabol ng mga aninong may sungay at mapupulang mata. Sa isang patag na bato sa gitna ng gubat, may batang lalaking umiiyak at nakatali. Lumapit siya rito, at sa sandaling hahawakan niya ito, bigla itong nag-iba ng anyo. Isa itong sanggol na may mga matang itim, katulad ng kanya. Elias, alalahanin mo, bulong ng sanggol. Ang iyong galit ay hindi mo lang pag-aari. Mana ito, pamana ng dugo. Pagbangon niya mula sa bangungot na iyon, dinalaw siya ng isang matandang babae na hindi niya kilala. Nakaitim ito, may salakot, at may bitbit na tungkod na may palamuting buto ng uwak. Napansin ito ni Aling Miling, at agad na tinanong, "Sino ka? Bakit ka narito?" Ngunit hindi sumagot ang matanda. Lumapit lamang ito kay Elias, hinawakan ang kanyang noo, at sa kabulong, may mga alaala kang hindi mo naalala, anak ng dilim. Ang kulam ay hindi lang sakit, ito'y paalala. At sa isang iglap, biglang bumalik ang isang alaala sa isipan ni Elias, isang eksena ng isang sanggol na isinilang sa gitna ng dilim, sa gitna ng ritual ng mga aswang. May mga tinig ng mga babae, umiiyak, humihiyaw, at isang batang isinilang na may itim na pusod at may balat na tila may marka ng ahas. Naalala niya ang sanggol ay siya. Nagpalingalinga si Elias, gulat sa biglaang pagdagsa ng alaala. Tinanong niya ang kanyang ina, "Inay, totoo bang isinilang mo ako sa ritual? Totoo bang may isinakripisyo ka noong ipinanganak ako?" Tahimik si Aling Miling, ngunit ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. "Anak, hindi ko ito ginusto. Ngunit noong panahong iyon wala akong magawa. Ikaw ang unang anak ko sa mundong ito, at kung hindi ko ginawa ang ritual, kakainin ka ng lahi natin. Ginawa ko ang lahat upang mabuhay ka." Napuno ng galit at pagkalito si Elias. "Kaya pala ako tinutugis ng mga panaginip.
Kaya pala may kulam sa akin. Hindi lang ako basta anak ng aswang, ako ang bunga ng kasalanan ng mga ninuno natin. Ngunit sa kabila ng galit, unti-unting may bumubulong sa kanyang isip, mga tinig mula sa dilim, nagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng kapangyarihan. Hindi ka isinumpa para masira. Ikaw ay isinumpa upang mamuno. Nagsimula nang gamitin ni Elias ang kanyang mga panaginip bilang gabay. Sa kanyang paningin, nakikita niya ang mga lugar na hindi niya pa nararating. Nakikita niya ang mukha ni matandang Sabel, kung nasaan siya, anong ginagawa niya, at kung kailan siya susunod na magpapakita. Naging matalim ang pandama ni Elias. Sa araw, tahimik siyang binabantayan ng kanyang ina. Ngunit sa gabi, naglalakad siya mag-isa sa kabubatan. Sa bawat gabi ng panaginip, dumadami ang kanyang alam. At sa bawat sigaw na naririnig niya sa kanyang panaginip, mas lalong lumilinaw ang kanyang layunin, ang tapusin ang ugnayang ito, ang sumpa ng kulam, ang lahing aswang, at ang matandang bumihag sa kanyang tadhana. Hindi na siya batang pinaglalaruan ng kapalaran. Siya na ang may hawak ng panaginip. Siya ang magiging bangungot ng mga sumumpa sa kanya. Dumating ang gabi na tila pinakaantay ng langit at impyerno, isang gabing basang-basa ng ulan, malamig at tahimik ngunit may nagkukubling panganib. Ito ang gabing magsisimula ang pagbubunyag ng dugo. Ang buong baryo ay nahihimbing sa ilalim ng ulap na mabigat at madilim, ngunit sa puso ni Elias, may naglalagablab, isang apoy ng paghihiganti. Nasa kanyang isipan pa rin ang bawat panaginip, bawat imahe ng dugo, bawat bulong ng mga nawawalang tinig. Hindi na siya basta binatilyo na takot sa sariling anino. Ngayon, taglay na niya ang pangunawang dulot ng mga alaala at kulam. At higit sa lahat, buo na ang kanyang pasya, oras na para hanapin si matandang Sabel. Pero bago pa man niya tuluyang matunton ang matanda, isang kakaibang pangyayari ang yumanig sa baryo. Sa gitna ng gabi, habang bumubuhos ang ulan, may narinig na sigaw ang mga taga-sitio Dalakit. Isang sigaw na puno ng takot, kirot, at pagmamakaawa. Isang bata. May nawawala na namang bata, sigaw ng isang nanay sa gilid ng kanilang kubo. Ang kanyang anak na si Jomar, 5 taong gulang, ay hindi na matagpuan. Mula sa huling pagkakaalam ng mga kapitbahay, naglalaro lang ito malapit sa ilog bago magdilim. Nagkagulo ang mga residente. Ang ilan ay nagsindi ng sulo, ang iba'y nagsama-sama upang maghanap sa kabubatan. Ngunit si Elias hindi sumama. Naramdaman niya agad kung ano ang totoo, hindi ito ordinaryong pagkawala. Isa na namang bata ang kinuha para sa ritual ng matandang Sabel. Muli siyang nilapitan ng mga panaginip kahit gising. Ang kanyang isipan ay lumipad sa isang lugar sa kakahuyan, isang altar na may dugo ang bato, isang babae na nag-aalay ng buhay. Doon niya nakita ang batang si Jomar, umiiyak, nakatali, at hinihintay ang pagdating ng sakripisyo. Hindi na, bulong ni Elias sa sarili. Ako ang huli sa kanya. Isinuot niya ang pulang bandana na iniwan ng kanyang ama, ang tanging alaala mula sa isang nilalang na ayon sa kanyang ina, ay hindi tao kundi pinuno ng mga aswang. Kinuha rin niya ang lumat kalawanging kutsilyong may mga ukit na simbolo, isang pamana ng kanyang lahi, ngunit ngayon ay magiging armas ng paghihiganti. Tumungo siya sa gubat habang patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang putik ay halos umabot sa kanyang binti, ang hangin ay may kasamang halakhak ng mga di nakikitang nilalang. Ngunit hindi siya natakot. Sa bawat hakbang, lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Malapit na siya. Ramdam niya. Sa kalagitnaan ng kagubatan, nakita niya ang liwanag, hindi mula sa sulo, kundi mula sa asul na apoy na sumisiklab sa gitna ng altar. Nandoon si matandang Sabel, nakabalot sa itim na balabal, at nasa harapan niya si Jomar, nakagapos, umiiyak. Panginoon ng kadiliman, bulong ng matanda, tanggapin mo ang alay na ito. Ang inosenteng laman, hindi pa man natapos ang dasal ng matanda ay tumalon si Elias mula sa kadiliman. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo at buong lakas na tumaga pababa. Ngunit hindi tinamaan ang matanda. Mabilis itong nakaiwas. Narito na siya ang anak ng kulam, sabay tawa ni matandang Sabel. Akala mo ba'y hindi kita inaasahan? Pakawalan mo ang bata, sigaw ni Elias. Ngunit imbes na sundin, nagtapo ng itim na pulbos ang matanda sa hangin. Sa isang iglap, nagsilabasan ang mga nilalang, mga aninong may pulang mata,
mga aswang na nagkukubli sa hangin. Pinalibutan nila si Elias. Dito nagsimula ang tunay na laban. Gamit ang kanyang kutsilyo, hinarap ni Elias ang mga aninong iyon. Sa bawat tagang kanyang ibinibigay, isang sigaw ng sakit at apoy ang lumalabas mula sa katawan ng kanyang kalaban. Ngunit sa bawat tama na natatanggap niya, parang may itinuturo ang kanyang dugo. Sa halip na humina, lalo siyang lumalakas. Ang kanyang mga sugat ay hindi nagdurugo, parang sinisipsip ng katawan ang bawat kapangyarihan ng kalaban. Hindi mo ako matatalo, Elias, sigaw ni matandang Sabel habang tinuturo siya. Ikaw ay bunga ng kulam. Hindi mo ako mapipigil dahil ako ang gumawa sa iyo. Hindi mo ako pag-aari, sagot ni Elias habang humahakbang papalapit. Hindi ako nilalang para sa kasamaan. Ako ang wakas mo. Sa huling sandali ng gabi, habang papalapit ang kidlat sa langit at lumalakas ang ulan, isang tagpo ang hindi makakalimutan sa kasaysayan ng Sitio de Lakit, ang tagpong itinaga ni Elias ang kutsilyo sa dibdib ni matandang Sabel. Isang sigaw ng libo-libong kaluluwa ang bumulwak mula sa katawan ng matanda. Nangingisay ito sa lupa, habang ang kanyang katawan ay unti-unting natutunaw, parang pinupunit ng apoy na hindi mula sa mundo ng mga tao. Pagkatapos ng tagpong iyon, lumapit si Elias kay Jomar at pinakawalan ito. Tapos na, Anya. Ligtas ka na. Ngunit alam ni Elias, ito pa lamang ang simula. Ang kanyang dugo ay muling naging saksi sa karahasan, ngunit ngayon, siya na ang may hawak ng kapangyarihan. Hindi niya tinakbuhan ang kanyang lahi, bagkus ay hinarap at sinimulan ang paglilinis. At sa katahimikan ng gabi, habang ang ulan ay unti-unti nang humihina, isang bagong sigaw ang kanyang narinig, sigaw ng kanyang sariling pagkatao, humihiling ng katarungan para sa mga pinatay, sinaktan, at kinalimutan. Matapos ang laban sa kabubatan at ang pagkamatay ni matandang Sabel, hindi pa rin matahimik ang isip ni Elias. Ang sigaw ng mga kaluluwang bumulwak mula sa katawan ng matanda ay parang nanatili sa hangin, umiikot sa kanyang pandinig tuwing pipikit siya. Hindi sapat na mapatay niya ang isa, alam niyang mas malalim ang ugat ng kasamaan sa kanilang bayan. Sa pag-uwi niya, hindi na siya tinuring na karaniwang binatilyo. May takot at paggalang na bumalot sa mga mata ng kanyang mga kapitbahay. Ang ilan ay lumalapit sa kanya upang magpasalamat sa pagsagip kay Jomar, ngunit ang iba, tahimik lamang na lumilihis ng daan. Bago tuluyang mailibing sa limot si matandang Sabel, isang bagay ang naiwan sa altar, isang lumang aklat na balot ng itim na balat ng hayop at may palamuting bungo ng paniki. Ito ang aklat ng itim na bunga, ayon sa pabalat, isang orihinal na kasulatan ng mga sinaunang albularyo at mangkukulam. Sa pahina nito, nakasulat ang kasaysayan ng mga angkan ng kulam at aswang na matagal nang umiiral sa mga liblib na lugar ng bansa. Pinagmasdan ni Elias ang aklat sa ilalim ng ilawan. Sa kanyang pagbubukas ng unang pahina, may lumitaw na mga salitang hindi agad niya maunawaan, mga sinaunang baybayin, mga simbolo ng dugo, at itim na tinta. Ngunit sa bawat pahinang kanyang binubuklat, unti-unti itong nababasa ng kanyang diwa, na para bang kusa nang bumabalik ang alaala ng kanyang lahi. Ayon sa aklat, ang mga nilalang gaya ni Elias ay tinatawag na anak ng dalawang anino. Isang nilalang na isinilang sa pagitan ng tao at nilalang ng dilim. Ang ganitong uri ng pagkatao ay bihira sapagkat karaniwang nilalamon ng kadiliman ang ganitong sanggol o nilalayuan ng liwanag. Ngunit kapag nabuhay at nakaligtas, sila ang tinuturing na balanse, maaring maging tagapagtanggol o tagapuksa ng magkabilang mundo. Nakasaad din na ang kanyang ama, si Kadoro, ay hindi basta aswang. Siya ay isa sa mga bantay ng lihim, isang grupo ng mga aswang na tumalikod sa kagutuman at pumiling manilbihan sa pagpapanatili ng kaayusan. Subalit sa pagsikat ng bagong henerasyon ng kasamaan, pinuksa ang kanyang lahi ng mga gaya ni matandang Sabel, na piniling sambahin ang kadiliman kapalit ng kapangyarihan. Tumitibok ang puso ni Elias sa bawat pahinang kanyang tinutunton. Dito rin niya nalaman ang tunay na dahilan kung bakit siya kinulam noong sanggol pa lamang, hindi upang saktan, kundi upang iselyo ang kanyang kakayahan, upang hindi ito magising hanggat hindi siya handa. Ang kulam ay proteksyon, hindi parusa. Ngunit sa bandang huli ng aklat, isang babala ang nakasulat, kapag ang itim na bunga ay namulaklak muli, babalik ang apoy ng digmaan. Ang dugo ng anak ng dalawang anino ay magiging susi sa pagbangon ng mas makapangyarihang dilim.
Napahinto si Elias. Ibig sabihin ba nito'y hindi pa tapos ang panganib? Na ang pagkamatay ni matandang Sabel ay simula lamang. Muling lumabas si Elias ng bahay at tumungo sa libingan ng kanyang ina. Doon siya lumuhod at nagdasal, "Ina, patawad ko, ngayon ko lang naunawaan. Ang dugo ko ay hindi sumpa. Isa itong susi sa kasaysayan na gusto mong ilihim." Habang nakaluhod, biglang may dumating na isang matandang lalaki na may takip sa mukha. Tahimik itong tumayo sa kanyang likuran. "Ngayon mo lang nabasa ang aklat, ano, anang lalaki?" Nilingon siya ni Elias, "Sino ka?" "Isa ako sa mga natitirang tagapagtago ng lahi. Kami ang bantay ng katotohanan sa likod ng mga alamat. Ako si Apolino." Dito ipinagtapat ni Apolino na matagal na siyang nagbabantay sa mga galaw ni Elias. Ang kanyang tungkulin ay siguraduhin na hindi magagamit sa kasamaan ang dugo ni Elias. Ngunit ngayon, nakita na niyang ang binata ay marunong humusga, marunong pumili. Ngunit kailangan mong malaman, dagdag pa ng matanda, na hindi lang si matandang Sabel ang banta. May 7 pang tagasunod siya sa buong rehiyon. Ang tawag sa kanila ay 7 ng dilim. Isa ka pa lamang sa napuksa. Nanginig si Elias sa narinig. Kung totoo ito, mas malaki ang gyera sa hinaharap. Ang mga pangarap niyang puno ng apoy at bangkay ay hindi kathang-isip, ito ay babala ng paparating na digmaan. Inabot ni Apolino ang isang selyadong liham, ito ang mapanang kinalalagyan ng isa sa kanila. Sa silangan, sa lupaing maraming punong mahogani, nandoon ang susunod mong dapat harapin. Hindi kita pipilitin. Ngunit tandaan mo, Elias, ang bawat isang tagasunod na iyong mapupuksa, ay isang hakbang palayo sa dilim. Napatingin si Elias sa langit. Ang buwan ay kalahati pa lamang, ngunit sa kanyang paningin, para bang unti-unti na itong kinakain ng anino. Pag-uwi niya, nilagay niya ang aklat ng itim na bunga sa isang kahong bakal at isinara ng 3 kandado. Ito ay isang kayamanang hindi basta dapat paglaruan. Ngunit alam niyang babalik siya rito. Marami pa siyang kailangang matutunan. At sa unang sinag ng araw kinabukasan, nakabalot si Elias ng itim at pula, may daladalang bag, kutsilyo at mapa. Sa kanyang mga mata, hindi lang paghihiganti ang laman, kundi panata na iligtas ang kinabukasan. Mabigat ang hakbang ni Elias habang tinatahak niya ang maalikabok at masukal na daan patungo sa silangan. Hawak niya ang mapa na ibinigay ni Apolino, isang lumang papel na halatang luma na sa panahon, may bakas ng dugo at uling. Nakapaloob sa mapa ang isang lugar na tinatawag na Sitio Mahalia, isang liblib na lugar na binalot ng mga punong mahogani, kung saan raw nagtatago ang isa sa mga natitirang tagasunod ng matandang Sabel, si Belen, ang tinatawag na tagahabi ng kaluluwa. Sa mga kwento, si Belen ay isang matandang babae na minsang naging komadrona, ngunit natuklasang ang kanyang mga ipinapaanak ay hindi tao. Ayon sa alamat, marunong siyang manghabi ng espiritu, ginagawang alagad ang kaluluwa ng mga sanggol at ginagamit sa kanyang mga ritual. Hindi siya matatagpuan ng basta-basta, sapagkat ang lugar na kanyang kinaroroonan ay tinatabingan ng mahika, ilusyon, at panaginip. Sa paglalakbay ni Elias, pinili niyang dumaan sa daan ng mga mangangahoy, kung saan kaunti lang ang tao at may pagkakataon siyang hindi mapansin. Sa kanyang backpack, dala niya ang kutsilyong iniwan ng kanyang ama, ang itak ng balaraw, isang sandatang may kakayahang pumutol ng espiritu at laman, isang pamana ng mga tagapuksa. Habang palalim siya ng palalim sa kabubatan, napapansin niyang nag-iba ang paligid. Ang liwanag ay tila bumababa kahit tanghaling tapat. Ang mga punong mahogani ay sobrang taas, at ang kanilang mga ugat ay parang kumakapit sa lupa na para bang ayaw magpahinga. Ang simoy ng hangin ay malamig at may amoy ng insenso, na hindi niya matukoy kung nakakaaliw o nakakatakot. Sa unang gabi niya sa kabubatan, nagpa siyang magpahinga si Elias sa isang natural na kuweba. Doon niya naramdaman ang kakaibang presensya, tila may matang nakatitig sa kanya sa dilim. Ngunit wala siyang nakita. Sa halip, nakatulog siya at nagkaroon ng panaginip, isang bata, umiiyak sa gitna ng punong mahogani, at may babaeng nakatayo sa likod nito na may mahabang puting buhok at mga matang itim na itim. Pagkagising niya, may bakas ng luha sa kanyang pisngi. At sa gilid ng kuweba, may iniwang balahibo ng puting ibon. Panaginip ba yon? O babala? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, muling humayo si Elias.
Sinundan niya ang mapa, ngunit tila ba paikot-ikot siya. Nakabalik siya sa parehong punong may mga ukit na simbolo. Doon niya naalala ang sabi ni Apolino na ang lugar ay pinoprotektahan ng mga habing ilusyon, gawa ni Belen. Upang makalusot, kailangan niyang gumamit ng kapangyarihang nakatago sa kanya. Kumuha siya ng langis mula sa kanyang bag, isang espesyal na langis na mula sa katawan ng lamok aso na pinakuluan sa gata ng nyog at katas ng ugat ng sanggumay, isang sangkap na binanggit sa aklat ng itim na bunga. Ipinahid niya ito sa kanyang noo, sa talampakan, at sa paligid ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nag-iba ang lahat. Ang mga punong dati mukhang iisa ay nagkaroon ng kanya-kanyang anyo. Ang hangin ay naging mas malinaw, at 100 ang lumitaw sa kanyang harapan, isang bakurang may mga palamuting bungo at mga tirintas ng buhok. Dito na to, mahinang bulong ni Elias. Tahimik siyang lumapit. Ang bahay ni Belen ay nakatayo sa gitna ng isang malawak na patag na lupa, at sa paligid ay may mga nilalang na hindi maipaliwanag, mga batang walang mukha, mga multong hugis kabayo, at mga aninong naglalakad ng walang anino. Hindi siya maaaring pumasok basta-basta. Alam niyang sinusubok siya ng mga espiritu. Inalala niya ang isang dasal mula sa aklat, liwanag ng bunga, ilantad ang dilim. Pusong dalisay, iyong akayin. Tapusin ang guni-guni, ihayag ang totoo. Sabay sa kanyang pagbigkas, nagliwanag ang kanyang palad. Sa kanyang harapan, unti-unting naglaho ang mga ilusyon. Lumitaw ang tunay na anyo ng bahay, isang lumang dampa na halos sirain ng panahon, may mga bakas ng dugo sa pader at hanging puno ng iyak. Pagpasok niya, sinalubong siya ng tinig. Matagal na kitang hinihintay, Elias. Anak ng 2 anino. Sa madilim na sulok ng bahay, lumitaw si Belen, nakasuot ng pulang balabal, puting buhok, at mga mata na tila walang itim. Sa kanyang paligid ay may mga alagad, kaluluwang anyong bata na parang pagod na pagod. Narito ako upang wakasan ang kasamaan mo, sigaw ni Elias. Ngunit mumiti lang si Belen, hindi mo ba alam? Ako ang nagpigil sa iyong kapangyarihan noon. Ako ang nagselyo ng iyong dugo para hindi ka maging halimaw. Pero pinili mong buksan muli ang daan. Kaya ngayon, ituturo ko sa iyo ang tunay mong anyo. Sa iglap na yon, bumalot ang dilim. Ang paligid ay parang nawala, at nasa loob na naman siya ng panaginip. Ngunit ngayon, hindi siya helpless. Hawak niya ang kanyang itak, at sa kanyang dibdib ay nag-aalab ang marka ng itim na bunga. Naglaban sila ni Belen sa loob ng panaginip, isang espiritual na sagupaan. Lumipad si Belen sa ere, lumilikha ng mga hibla ng kaluluwa na binabato sa kanya. Ngunit isa-isa niya itong tinabas. Sa huli, nagtagumpay si Elias nang tamaan niya sa puso si Belen gamit ang itak. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Belen, may 3 sa amin na lumalapit na. Mag-ingat ka, Elias. Ang susunod ay hindi mo inaasahan. Pagkagising niya, nakahandusay siya sa sahig ng dampa. Wala na si Belen. Ang mga batang espiritu ay naglaho rin, tila napalaya. Sa mesa, may naiwan na bagong pahina ng aklat na hindi niya pa nababasa dati. Doon nakasulat ang mga pangalan ng natitirang kasapi ng 7 ng dilim. At sa likod ng dampa, isang bagong mapa, tungo sa baryo ng itim na alon, ang susunod niyang pupuntahan. 1 linggo matapos mapuksa si Belen, muling naglakbay si Elias gamit ang bagong mapa. Ang landas ay patungo sa isang lugar na bihira nang binibigkas ang pangalan, baryo ng itim na alon, isang lugar sa baybayin na ayon sa alamat ay minsan nang nilamon ng dagat at muling lumitaw. Dala ang sumpa ng mga nilalang na naninirahan sa kailaliman. Ang baryong ito raw ay dating payapang pamayanan ng mga mangingisda. Ngunit matapos ang isang kakaibang bagyo, ang buong pok ay lumubog at ang mga tao roon ay hindi na natagpuan. Ilan ang nagsasabing may mga anino sa tubig, mga boses mula sa ilalim ng alon, at isang babaeng may pilik na itim, si Amara, tinaguriang aswang ng tubig. Isa siya sa 7 ng dilim. Sa pagtapak ni Elias sa baybayin, agad niyang naramdaman ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay maalat, ngunit tila may bahid ng bulok na isda. Ang mga alon ay hindi basta dumadagundong, tila may tinig sa bawat hampas nito sa dalampasigan, parang may sinusubukang magsalita mula sa kailaliman. Habang siya ay naglalakad sa buhanginan, napansin niyang may mga yapak ng paa na basang-basa, ngunit walang taong nauuna sa kanya.
Sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa isang lumang simbahan sa tabi ng dagat, ang tanging gusaling tila hindi nilamon ng panahon. Sa loob ng simbahan, may altar na wala ng krus. Sa halip, may bato na hugis puso, kulay abo at basag-basag. Bigla niyang narinig ang boses ng isang matanda, "Kung gusto mong talunin si Amara, kailangan mong ibaba ang iyong sandata at harapin ang sarili mong takot." Lumingon siya. Isang matandang lalaki na may balbas na kulay puti ang lumabas mula sa likuran ng altar. Siya si Mang Isko, ang huling natitirang tagapangalaga ng baryo, at dating alagad ng liwanag bago pa ito nilamon ng kadiliman. Ikinuwento ni Mang Isko ang kasaysayan ng baryo, kung paano dumating si Amara sa anyong isang babae na napadpad sa bagyo. Tinanggap siya ng mga taga-baryo, pinakain, pinatuloy. Ngunit isang gabi, nagsimula nang mamatay ang mga isda sa dagat. Sumunod ay mga hayop. Hanggang isang araw, isa-isang nawala ang mga bata. Si Amara pala ay isang nilalang mula sa ilalim ng dagat, isinumpang halimaw ng mga ninuno ni Elias, ngunit nakatakas mula sa pagkakabilanggo. Gamit ang kadiliman ng tubig, sinakop niya ang baryo. Mula noon, tuwing may lalapit sa baryo, nilulunod ito ng alon at tinatangay ng kanyang mga espiritu. Upang matalo si Amara, kailangang kunin ni Elias ang buto ng alon, isang mahalagang bagay na iniingatan ng isang nilalang na tinatawag na tagabantay ng bukal, isang halimaw na kalahating isda, kalahating tao, na hindi maaaring mapatay ng karaniwang armas. Binigyan si Elias ng isang plorera ng alabok ng buwan, isang pulbos na nanggaling sa buhangin ng isang lumubog na pulo. Ito lamang ang makapagpapakita ng tunay na anyo ng tagabantay. Ngunit may babala si Mang Isko, kapag nakarinig ka ng tawa sa ilalim ng tubig, huwag kang titingin pababa. Ang sinumang tumingin ay kinakaladkad ng dagat. Sa gabi ring iyon, nagtungo si Elias sa bukal ng dilim, isang lawa na malapit sa dagat, at pinaniniwala ang pinagmumulan ng alon ng kadiliman. Doon niya ibinuhos ang alabok ng buwan. Sa pagbungad ng liwanag mula sa alikabok, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang, may palikpik sa likod, palaka ang balat, at mga matang tila butas sa kalangitan. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Sa isang iglap, lumundag ang halimaw at nagsimula ang sagupaan. Si Elias ay likas ng mabilis, ngunit ang tagabantay ay parang walang kapaguran. Gumamit si Elias ng bitbit niyang itak ng balaraw, ngunit sa tuwing tatama ito, tila muling lumalaban ang laman ng halimaw. Naalala ni Elias ang sinabi ni Mang Isko, ang kalaban ay hindi basta laman. Ito ay takot na binigyan ng anyo. Kaya't sa halip na makipagpatayan, pinili niyang isara ang kanyang mga mata at alalahanin ang kanyang pinakakinatatakutan, ang imahe ng kanyang inang naging aswang, ang itsura nito bago siya tinangkang patayin. Sa kanyang mata ay dumaloy ang luha. Ngunit bigla ang halimaw ay sumigaw sa sakit. Isa pala itong espiritu na pinakain ng takot, at sa kanyang pagtanggap sa sariling kahinaan, nawala ang kapangyarihan ng halimaw. Mula sa katawan ng tagabantay, lumitaw ang buto ng alon, isang malaopal na bato na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kinuha ito ni Elias at agad nagtungo sa baybayin, kung saan hinahantay siya ni Amara. Sa gitna ng dagat, lumitaw ang isang higanting anyo ng babae, balot ng tubig, may buhok na tila alon, at tinig na parang 1,000 boses. Elias, anak ng sumpa. Dumating ka rin. Wala nang salitaan. Ipinukol ni Elias ang buto ng alon sa dagat, at isang malakas na alon ang sumambulat. Tinamaan si Amara at tila naglaho sa ulap ng tubig. Ngunit bago siya tuluyang mawala, nagsalita siya ng huling babala, sa huling yugto ng iyong paglalakbay, haharapin mo hindi kami, kundi ang sarili mong lahi. Ang apoy ay lalaban sa sarili nitong apoy. Sa pagkakagising niya, muli siyang nasa dalampasigan. Wala na ang anyo ng baryo. Ang lahat ay natabunan ng buhangin. Ngunit sa kanyang kamay, may naiwan na marka, isang bilog na may alon sa gitna. Tanda na natapos na niya ang ikapitong pagsubok. Ngunit may isa pang natitira. Ang pinakamatindi sa lahat. Matapos ang huling sagupaan sa baryo ng itim na alon, si Elias ay muling naglakad sa isang daan na tila walang hangganan. Hindi na siya lubusang tao, ang kanyang katawan ay may marka ng apoy, ng hangin, ng tubig, at ng lupa. Taglay niya na ang 4 na kapangyarihang naipamana ng mga nilalang na kanyang nilabanan. Ngunit isang lakas ang hindi niya pa nasusubukan, ang dilim sa kanyang sariling dugo.
Sa kanyang panaginip, muling nagpakita ang matandang si Mang Isko. Ngunit sa pagkakataong ito, duguan ang kanyang katawan. Elias, wika nito, ang huling kaaway ay wala sa labas, kundi sa loob. Ang kanyang pangalan ay Sarkon, ang ama mong isinumpa at naging hari ng mga aswang. Hindi siya namatay. Nagkunwari lang siyang nawala upang palakihin ka sa tabi ng liwanag. Hanggang ikaw na mismo ang maging kasangkapan sa kanyang muling pagbangon. Nayanig si Elias sa rebelasyong iyon. Alam niyang patay na ang kanyang ama. Nakita niya itong sunugin ng mga albularyo noong siya ay sanggol pa. Ngunit bakit tila may katotohanan ang panaginip? Kinabukasan, nagtungo siya sa isang kuweba sa gitna ng kabubatan ng Samar, ang pinaniniwala ang ulong itim, ang lugar na sinasabing pinagmulan ng lahi ng mga aswang. Walang sinuman ang naglalakas loob pumasok doon. Ngunit si Elias, dala ng paninindigang tapusin ang sumpa, ay tumuloy sa loob, tanga ng itak ng balaraw at ang huling piraso ng mutyang apoy. Sa pagpasok niya, lumamig ang paligid. Tila wala siyang hakbang na naririnig, at ang kanyang anino ay tila lumalakad sa kabaligtarang direksyon. Sa gitna ng kuweba, may isang trono na yari sa mga bungo. Sa trono, nakaupo ang isang lalaking tila pamilyar ang anyo, matangkad, makapangyarihan ang tindig, at ang mga mata ay kasing itim ng gabi. Matagal kitang hinintay, anak, sabi nito. Si Elias ay napaurong. Hindi kita ama. Isa kang halimaw. Ngunit mumiti ang lalaki. Ako ang ugat ng lahat ng lakas mong tinataglay. Ako ang dahilan ng pagkabuhay mo. At ngayon, ang kadiliman sa iyong dugo ay malapit ng pumukaw. Mula sa likuran ni Elias, may mga nilalang na lumitaw, mga dating kalaban niya na tila muling nabuhay sa pamamagitan ng anino. Belen, Amara, at maging ang tagabantay ng bukal. Ngunit ngayon, wala silang katawan, pawang anino lamang. Naramdaman ni Elias ang panghihina. Ang kanyang katawan ay sinasakop ng takot, galit, at pagkamuhi, lahat ng damdaming minsang pinairal ng kanyang ama. Ngunit bigla niyang naalala ang isang tinig, ang tinig ng kanyang inang kinulam, anak, ang tunay na lakas ay nasa pagpili. Hindi sa dugo kundi sa puso. Sa gitna ng dilim, hinugot ni Elias ang kanyang sariling dugo gamit ang kanyang itak. Mula sa sugat, nilikha niya ang huling mutya ng dalisay na apoy, isang apoy na walang galit, walang pagnanasa sa paghihiganti, kundi pag-unawa. Sumigaw si Elias at ibinato ang apoy sa katawan ni Sarkon. Ang buong kuweba ay nilamon ng liwanag. Nagliyab ang mga anino. Si Sarkon ay sumigaw sa sakit. Hindi mo ako maaaring talunin. Ako ang iyong ama. Ngunit sa huling pagkakataon, tumingin si Elias sa kanya at marahang wika, mas pinili kong maging tao, hindi halimaw. At sa huling putok ng liwanag, naglaho si Sarkon. Nawasak ang trono. At ang buong kuweba ay gumuhong tila tapos na ang kanyang tungkulin. Sa paglabas ni Elias, liwanag ng araw ang sumalubong sa kanya. Una sa lahat, hindi na madilim ang langit. Ang hangin ay malinis. Wala nang amoy ng aswang. Sa kanyang katawan, ang mga marka ay naglaho. At sa kanyang puso, naroon ang katahimikan na matagal niyang hinangad. Bumalik siya sa kanilang bayan, hindi bilang mandirigma, kundi bilang tagapagturo. Itinuro niya ang kaalaman tungkol sa mga aswang, hindi upang maghasik ng takot, kundi upang magbigay babala, proteksyon, at pag-asa. Lumipas ang maraming taon. Nawala na sa alaala ng karamihan ang tungkol sa pito ng dilim. Ngunit sa gitna ng gubat, sa ilalim ng isang punong balete, may isang batang lalaki na may kakaibang mata ang naglalaro at nakatingin sa malayo. Sa malayo, sa ulap, tila may aninong dumaan.